Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. Ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa vlog na ito mga kapolitika ay itong si Ea Lauri at yung mga issue sa kanya this past few days. Kasi doon sa ating mga previous vlog ay napag-usapan natin sa ating volleyball edition itong sila Gemma Galanza, itong Creamline, and at the same time itong si Myla Pablo at itong Team Alas. Now ngayon naman ay volleyball pa rin yung ating pag-uusapan at ang ating pag-uusapan sa ngayon ay itong si Ea Lauri kasi meron ako nakitang mga post na kung saan ay na-ban daw itong si Ea Lauri dito sa PVL, sa Filipino Volleyball League, dito sa paparating na Open Conference kung saan ay meron tayong mga import na inimbitahan mula sa iba't ibang bansa. So ating pag-uusapan, ano ba talaga yung katotohanan sa sinasabi na nasuspend or na-ban daw itong si Ea Lauri? Kasi pag sinasabi nating na-ban mga kapolitika ay totally close na at hindi na pwedeng maglaro talaga. Kasi ako personally ay nasasayangan rin ako dito sa kanyang talento at sa kanyang career kasi bata pa nga itong si Ea Lauri at sayang naman kung talagang ibaban siya ng Philippine Volleyball League dahil lang dito sa hindi nila pagsali sa National Team Alas doon sa katatapos na FIVB Challenger Cup na kung saan ay natalo tayo kasi ang sinasabi ng iba ay missing piece rin daw itong si Ea Lauri dito sa ating national team. So which is true naman para sa akin kasi doon nga sa ABC Cup ay talagang nagpamalas ng galing itong si Ea Lauri. Kasama niya itong kanyang UST na nakabatch itong si Rondina. So nakita natin doon yung laro ni Ea Lauri but dito sa sa FIVB Challenger Cup ay hindi na siya pinayagan mga kapolitika ng kanyang club team, itong Cherry Tigo. Okay, so ano ba talaga yung katotohanan kasi sa ngayon dahil sa nangyaring yon na hindi pinahiram ng coach ng Cherry Tigo ang kanilang main player na si Nerva at si Lauri ay talaga ngayon nag-impose daw ng rules and regulation itong PVL na si Ricky Palo at sinunod nila, inimpose nila yung rules and regulations ng FIVB kasi nga ang ating bansa ay under po ito sa FIVB mga kapolitika, kung kaya nga dito rin ginanap yung FIVB Challenger Cup last week. So ano ba yung talagang nangyari kasi ang meron palang rules itong FIVB mga kapolitika na kung saan kung pipiliin daw ng coach ng national team which is itong si De Brito ang isa sa mga main player ng club team, kahit anong club team man yan, itong Cherry Tigo, Creamline, PLDT, kahit anong club team sa Pilipinas ay walang magagawa, even yung coach and even yung club team walang magagawa base sa rules ng FIVB, which is yun ang ngayon inimpose na kasi ayaw talaga ipahiram mga kapolitika ni Coach Kung Fu kasi ang sinasabi niya doon ay inaalagaan doon la yung career ng kanilang mga players, which is I totally agree, but dito kasi is nakataya na din yung pangalan ng ating bansa. So sayang naman kung hindi makakapaglaro itong si Ea Lauri kasi exposure rin ito sa kanyang talento at sa kanyang skills para hindi lang puro Pinoy din yung makakalaban niya. Actually advantage mga ito sa kanya kasi kung mahasa siya sa paglalaro dito sa ating national team, maging isa siya sa mga dekalibring players ng ating bansa na kung saan ay pwede siyang iimbitahin at i-hire din ng ibang mga bansa mga kapolitika just like nila Bagunas, nila Jaja Santiago, kung talagang mahasa itong si Ea Lauri. So ano ba yung katotohanan ko sa sinasabi na naban daw itong si Ea Lauri mga kapolitika? Hindi naman totally naban talaga kasi according doon sa explanation ni Ricky Palo, itong head ng PVL Philippine Volleyball League, ay sinabi niya na after daw ng August 11, after matatapos yung Southeast Asian Volleyball League, itong mga kalaban natin, itong mga karatig bansa natin sa Southeast Asia ay pwede nang bumalik pwede nang i-release ng national team itong main players ng mga club team na ginamit dito sa Team Alas. So ibig sabihin lang nun, in other words, ay si Ea Lauri pwede nang bumalik dito sa Cherry Tigo after August 11, and same rin nung kanyang mga ka-teammate dito sa national team. So pwede na silang maglaro mga kapolitika.
Okay, kasi ang nakikita rin natin dito sa iba is maraming mga team dito sa PVL na kung saan is nagsakripisyo. Halimbawa na lang itong PLDT, itong Rimline at lalong-lalo na itong si Chocomocho at si Creamline, mga kapolitika, na kung saan yung mga main players talaga na nagbubuhat ng kailang team ay talagang pinahiram. Ang sabi kasi doon ni Ricky Palo ay lahat daw ng team dito sa PVL ay nag-agree daw at okay sa kanila na ipahiram yung kanilang mga players. Ang naiba lang daw talaga is itong si Kung Fu, itong Cherry Tigo, but after nung inimpose ni kasi gusto rin ni Ricky Palo na makipag-negotiate dito sa Cherry Tigo, ay sinabi ni Kung Fu na wala nang dapat pang in-negotiate kasi mag-stick na lang doon sa rules and regulation ng FIVB, which is okay na po yon na si Elaury at si Nerva ay talagang sasali na dito sa Team Ala, sa national team. Kasi nakita naman natin doon sila Elaury na kung saan is willing naman talaga kasi sila na mag-join dito sa Team Alas. Actually nanood pa nga sila nung di ba, nung FIVB Challenger Cup. So kumbaga nandun yung kailang moral support. But at the same time, mahalaga rin naman sa kanila yung kanilang career. Kasi nga yung national team naman kasi is lang yan, parang pasulpot-sulpot lang yung kanilang laro. But ang talaga is itong kanilang club team na kung saan is nag-aalaga sa kanila all throughout. Okay, so ano yung masasabi rin natin sa para sa atin ba, ano yung ating opinion? Mas gusto ba natin na mas pipiliin ni Elaury itong Cherry Tigo or itong national team? Kasi sa reality is wala talaga silang control kung sino yung hawak sa kanila. Kailangan nilang sumunod doon sa rules and regulation ng PNVF, ng FIVB at itong PVL. So para sa atin mga kapolitika, mas okay pa rin na pipiliin ni Elaury itong national team kasi nakita naman natin doon sa ABC Cup na kung saan ay medyo paborito talaga din ni Debrito itong si Elaury na ibabad dito sa loob ng court. Okay, so ibig sabihin kasi pag ibabad mo itong si Elaury, talagang nagsa-shine siya, talagang nag-i-stand out yung kanyang performance, mga kapolitika. So sa tingin natin ay okay lang at fair lang itong ginawa ng ng PVL na kung saan is inimpose itong rules and regulation ng FIVB. Kasi sa sinasabi nga natin doon sa ating mga previous video, paano mo mahasa yung national team kung bawat taon, bawat laro, paiba-iba yung mga players natin. Kasi yung talento at skills ng ating mga players ay hindi naman yan overnight na talagang mapolish, mga kapolika. It takes years and it takes time talaga, which is ito yung talagang pinapatupad ngayon kasi dapat na talagang magkakaroon ng improvement, magkakaroon na talaga ng pagbabago itong sistema kasi minsan napupolitika na yung ating national team, kung kaya lagi tayong natatalo dito sa mga bansa, especially itong Thailand, itong Vietnam, itong Indonesia. Kailangan na rin ng ating bansa na mag-level up, kumbaga. Okay? So mga kapolitika, yun lamang naman ang ating short na masasabi dito, ating short na opinion, ating short na talakayan tungkol dito sa sinasabi umano na pag-ban, which is hindi naman totally. Okay, pwede naman sila makapaglaro sa after ng civil league. Kayo mga kapolitika, ano ang yung masasabi sa isyong ito? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.